ito, kararating lang ni Red. Pupunta kami kay Rod Navarro Jr. Santa Ana. Master Red. At ayun na nga guys, gusto ko lang ipakilala sa inyo ngayong gabi dito sa aking bahay kung sino ang aking mga bisita. Di sila sikat, pero sikat na sikat. Una kong papakilala sa inyo ang ating Master Red, kung saan miyembro siya ng FMA, Filipino Martial Arts, kung saan siya ang tao o ang man behind sa lahat ng mga fight scene na nakikita nyo, mga ginagawa ng mga sikat na aktor. Siya nagtuturo, ultimo fight director. Kaya, kuya, magpakilala ka nga sa ating mga viewers. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Master Red Dilla. Nagpapasalamat po ako na naimbita ako ni Brother Rod Navarro na Team Payabang. Yes, Team Payabang. Ngayong oras na to, pagbigyan nyo na po kami, magyayabang daw po kami. O nga pala, hindi sila mayabang. Saksakan ng yabang. Eto naman, dumako naman tayo sa pangalawang sustansya ng ating programa, sabi nga ng tatay ko. Ayan, ang bad boy, ng hardcore, na kung saan no need for introduction. Mr. Enforcer, Mr. Onchi de la Cruz. Yes, Team Payabang. Abangan nyo yung guys. Magyayabangan na kami dito. Tayo na nga. Master Red, gusto ko lang tanungin sa'yo. Ano ba ang tulong ng martial arts sa buhay ng isang individual? Kasi para sa akin, sa mga experience ko sa mga pagtuturo, sa marami kong nang tinuturuan, yung experience, isi-share ko lang sa inyo. Kasi meron akong naging estudyante na nagpunta ng abroad. Tapos, napalaban siya sa isang ibang lahi, gano'n, na malaki. So, nagamit niya. Tapos pumunta siya sa bahay, kung ano-ano yung mga niregalo niya. Sabi niya, bro, master, bro mo, hindi ko akalain na madadala ko sa abroad yung ano. Kung hindi ko yun, hindi mo akong naturuan, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. So, second time, meron akong naging isang trabador na nagtatrabaho sa hotel. Sa hotel, nung siyempre matagal na silang merong hindi pagkakaintindi, sinuntok siya. So nasalag niya. Ngayon, ang aim lang, hindi niya naman daw intention na makipag-away. Kaya lang, pagsalag niyang gano'n, nakita niya open, binira niya daw, bagsak. So, na-apply niya yung mindset yung muscle memory, yung pagtapik yung gano'n. So, na-apply niya. So, ibig sabihin, ngayon, alimbawa, ang sabi nila, binabasa ko, sabi nila, ang number one solution dyan, pag may knife na, tumakbo ka na. Totoo Kasi yun. nagtuturo kasi ako ng disarming Opo, yun po ang, ako naman po, hindi ko naman yun kukundinin. Pwede po talaga yun. Pero ang senaryo, hindi pare-pareho. Halimbawa, itong bahay na ito, tatanungin ko ikaw, ilan ang entrance nito? Isa lang. Ilan na exit niyan? Dalawa. Oh. Ngayon, dumating yung pagkakataon na iisa lang ang exit, iisa lang ang entrance. Binasok tayo ng hindi sabihin natin masasamang loob. Ikaw ba tatakbo? Yun lang ang tatakbo mo, ito lang. Tapos nakita mo na yung anak mo nagising, biglang pinalo, biglang sinaksak, or attempt na sasaksakin. Yun yung mga sitwasyon na yun na kailangan mo lumaban kahit hindi ka martial artist. Talagang kasubuan. Kahit hindi ka marunong. Aantayin mo na lang ba na pinapatay sa harap mo yung asawa mo, yung anak mo? Kabagay, ako naniniwala ako, it's better to die on your feet than to live on your knees. Ibig sabihin, yung mga sinasabi ko na wag naman sanang umabot sa ganung sitwasyon. Pero ang sinasabi ko, hindi ko pa rin inaano na lamang lumalamang ka o lamang sila. Ang sinasabi ko, at merong pagkakataon na masasabi mo, lamang pa rin yung may natututunan doon. Tama. Lamang may possibility mag-survive ka. Confident ka. Guys, survive kayo. Yan ang unang tutorial sa atin ng Master Red natin. Yun. So, babalikan namin kayo para sa mga eksklusibong tanong mamaya kung sino mga nakalaban niya at nakapanayam natin na iba pang nasubukan ng galing nito. Babalikan ko kayo, guys. Basketball, nakikipagtirahan ka sa akin. Huwag mo akong labanan dito. Ito, expertise ko sa bola, yung tirahan, di ba? Anong i-expect namin sa isang Master Red?
na pagiging pagkatao mo, yung normal mong ginagawa sa araw-araw bilang isang martial arts expert? Ako kasi, ang experience ko sa martial arts, yung unang 2 taon, akala ko mahilig lang ako mahilig. Nahihilig lang ako kasi bata pa ako, tatay ko, martial artist na eh. Kumbaga, ang tatay ko, umaarkila ng isang building, siya nagtuturo eh. So ako, mahilig lang. Although hindi naman ako masyadong naturuan ng tatay ko doon. So yun, nung after 2 years, 3 years, mahilig. Pero nung wala na makain yung pamilya ko, Lumang ka nun? Oo. Kasi umaasa ako sa magiging future ko sa martial arts. Hanggang doon ko na-realize na wala namang talagang ganong designation ng trabaho yung martial arts eh. Hindi mo kayang pakainin ng pamilya mo ron. Ang nangyari, doon ko nalaman, hindi pala ako mahilig. Addict pala ako. Pero sa show business ko, Addict pa. may mga nakabangga ka na ba dyan? O kaya sa totoong buhay, meron ka lang nakalaban ng mga grandmaster na rin, mga ganun? Kasi ayun nga ang dapat maintindihan ng mga marami na ako po ay ang expertise po namin, hindi lang ako kundi yung mga iba pang martial artist ng Filipino martial arts. Huwag nyo kaming i-challenge kasi ang expertise namin sa blade hindi kami marunong, magaling kami sa blade. So kung susuntok-suntokin mo lang kami, sisipa-sipain mo lang kami, hawak-hawakan mo lang kami, sinasabi ko sa inyo, hindi magiging maganda yung laban na yun para sa inyo. Kasi nga, knife-oriented kami. Teka lang, may gout ako kuya, hindi kita kayang So, sipahin. yun yung sinasabi ko. So, ibig ko sabihin, ang kina-question ng mga viewers ko, yung mga hindi ko followers, siyempre, yun yung kumukundi na hindi naman nangyayari na naagaw ng hindi nasusugatan. Hindi totoo yung kasi dito, agaw ko yan. Di ba? O, yun. Ito po, tunay na blade. Ano mo na? Ayan. Kaliwa, ah. Ayan po. Ngayon, aagawin ko, tatanggalin ko Tama sa tong hawak. kamay niya, di ba? O sige, kahit anong gusto mong hawak, yan na ba? Aagawin ko ngayon yan. O, nasugatan ba ako? Wala. Ulitin natin, para maniwala sila, baka akala nila Di ba? nakaplanado. No? Ako, first time ko itong ginawa sa'yo. Ayan. Yung pagkuha akong ganyan, dilagay ko rito. Hawakan mo maigi. Tigasan mo. Hindi na ka matigas. O, dadaan-dahanin ko ha. Pero sana mabilis para isang mabilis, isang daan-daan. O, That's it. eto daan-dahan. Kita Daan-dahan. mo, Pinakamaigpit, yan. Di ba? O. Diba? So yan tunay na Slow motion, maganda pala ang blade yan. Diba? Slow motion, ganda na. Actually, ako, kuya, mahigpit ang hawak ko sa tao. Kumbaga, kahit babae, pag ginawa ko, mabigat ang kamay mo. Kaya Pero hawakan yung mo. ginawa mong yan, Ipitan mo. Yan, ibig sabihin, mas malaki ang posibilidad na hindi ako makawala. Kasi nga, masikip, may tela eh. O, dadaan-daanin ko. Ito mo. diba? O. Okay, pagka kinuha ko yan dito, o. Break, di ba? Masakit pala magpaturo sa'yo, master. Ayan, di ba? Saktan ako, master. Pagka ginanyan mo yan, madali lang tanggalin yan. Kasi dadalhin, awakan mo, dadalhin ko rito, o kakalas siya, pero sasaluhin ko, o break. Oo, master. So, ibig sabihin, Wala yung gout ko, master. ibig sabihin, ang senaryo nito, may baril ka, may baril ako. So, ibig sabihin, ang bunot kasi 1, 2, 3, putok. Yan ang labanan eh. So, ang mangyayari, pag naunahan kitang bumunot ka, nakaputok na ako. So, ang mangyayari, ang senaryo ngayon, bibigyan ka ng senaryo, ikaw ngayon ang unang bubunot. May damit ka. Iaangat mo muna yung damit mo. Kasi, bunot. Nadili ka. Ngayon, pag bunot, hawakan mo na yung kamay ko. Siyempre, hindi mo rin ako mabubunutin. Pang, 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 pang. Galing.